spreader of the truth. Magandang araw po sa inyo mga kaibigan at sa mga kababayan. Kami po muli ay bumabati po sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo ng isang mapagpalang araw po sa inyo. At sa oras pong ito, gaya po ng aming sinabi, wala po kami dadalhin pong ibang kasulatan, kapatid, kundi ang Biblia lang. Amen. Sapagkat ito nga lang, kapatid, ang magsasabi sa atin o magdadala sa atin sa katotohanan, at ito yung magtuturo sa atin kung paano tayo magtatamo ng buhay na wala hanggan kung susundin natin ito. Amen. Now, kapatid, pag-usapan natin ngayon yung sinabi ng Panginoong Hesukristo sa aklat ng Mateo, kapitulo 16 at versikulo 18. Kasi nga, ito, basahin ko sa inyo mga kaibigan at mga kababayan, basahin ko kapatid. Ganito po ang ating mababasa. At sinabi ko naman sa iyo na ang Panginoong Hesukristo po ang nagsasalita. Sabi po dito, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So, ito pa pag-usapan po natin sa oras na ito mga kaibigan at mga kababayan, ang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kasi nga kapatid, marami pong mga tinatawag na yung mga iglesia, at maraming nagpapakilala kapatid o umangkin na sila daw yung iglesia ng Panginoong Hesukristo. Sila daw yung iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo. Ngunit, tingnan po natin. Kasi nga po, gaya po ng aming sinabi, wala pong ibang aklat na magtuturo po sa atin ng katotohanan, kundi ang Biblia lang. So, tingnan po natin gamit ang Biblia kung ano nga ba ang mga katangian ng isang iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Kung meron man tayong magiging batayan o magiging basihan, ito ay walang iba ang Biblia. Ito lamang po mga kaibigan at mga kababayan. Now, isa lang po ang iglesyang itinayo po ng Panginoong Hesukristo. Hindi po dalawa, hindi po tatlo, kundi isa lang. At akin pong sasabihin sa inyo mga kaibigan at mga kababayan at kapatid, na dalawa po ang iglesia. Iglesia na ang tao ang nagtayo, at ang iglesia na ang Panginoong Hesukristo ang nagtayo. Kapatid, ano ba yung iglesia na itinayo ng Panginoong Hesukristo? Sabi mo nga kanina, Evangelist Alan, dalawang iglesia. Amen. Yung iglesyang itinayo ng tao at yung iglesyang itinayo ng Diyos. Amen. So, pag sinabi iglesyang itinayo ng tao, Evangelist Alan, tukuyin na muna natin yung iglesyang itinayo ng tao, ha? Ito yung tinatawag na iglesyang itinayo ng tao lamang. Kumbaga, ginawa nila ito, itinatag nila ito para sa kanilang personal interest lang. Kumbaga, minsan ang iba na uwi sa negosyo, minsan ang iba na uwi sa pagpaparami lang. Pero hindi naman itinuturo yung dapat sa makatuwid, hindi itinuturo yung mga utos ng Diyos sa tao, o dinadagdagan at binabawasan. So, yun yung tinatawag na iglesyang itinayo ng tao. Now, dito naman tayo sa tinatawag na iglesyang itinayo ng Diyos. Yung tanong mo kanina, specific. Sasagutin ko, Evangelist Alan. Pag sinabing iglesyang itinayo ng Diyos, iglesyang itinayo ng Panginoon, ito yung may mga katawagan o tinatawag na kabilang na dyan yung tawag sa kanila na mananampalataya, born again, iglesia ni Kristo, iglesia ng Diyos, alagad, katawan, hinirang, tagapagmana, Kristiyano. So yun yung katawagan sa totoong iglesyang itinayo ng Panginoon o iglesyang itinayo ng Diyos. So yun yung matatawag sila o ma-address sila na ganon yung mga nabanggit, Evangelist Alan. At kapatid, mamaya ipaliwanag mo, paano ba ang isang tao magiging isang mananampalataya? Paano ba ang isang tao, kasi sinabi mo kanina na ito yung sila yung mga taong mananampalataya. Pagka sinabi pong mananampalataya, sila po yung mga taong na born again, Amen, naging iglesia ng Diyos, maging tagapagmana, hinirang, katawan, o Kristiyano. So mabuti kapatid na ituro natin sa kanila. Sabihin Amen. natin, ipaliwanag natin sa kanila kung ano yung magiging hakbang o kaparaanan para po sila ay mapabilang sa iglesia ng Panginoong Hesukristo. Amen.
So, ngayon po mga kaibigan at mga kababayan, ang iglesyang itinayo po ng Panginoong Hesukristo ay sila po yung magiging tagapagmana ng lahat ng mga bagay na ipinangako po ng Diyos. May tatanong natin kapatid, at may tatanong po natin mga kaibigan at mga kababayan, ano ba yung ipinangako ng Diyos sa iglesia? Now, sa sinasabi po ng kasulatan, ang Panginoong Hesukristo po ay muli pong babalik upang kunin po ang iglesia. At dadalhin po niya ang iglesia na kanyang itinayo sa kanyang kaharian. Amen. Doon po sa paraiso, kapatid. At sa kanyang kaharian po, dito na po yung mga kaibigan at mga kababayan na matatawag natin, kapatid, na nandito po yung kagalakan, kapayapaan, katuwaan, kaligtasan, siyempre. At yung pabor ng Panginoon, nandun na lahat. Yun po ang meron sa kanyang kaharian. Kumbaga dito, nagtatrabaho tayo dito. Pagdating, kapatid, doon, wala na. Kung dito umiiyak tayo, umiiyaw tayo sa hirap, sa sakit, doon wala na. Kung dito, kinakailangan pa natin magtrabaho, doon, kapatid, wala na. Kung dito, napapagod tayo, dito, wala na. Amen. Kumbaga, masasabi natin, yun ang kaharian ng Diyos. Yun yung magiging kalagayan ng taong mananahan sa kanyang kaharian. Now, mga kaibigan at mga kababayan at sa aking kapatid, paano natin matitiyak o paano may titiyak ng isang tao na siya ay bahagi o kabilang sa iglesia ng Panginoong Hesukristo o bahagi ng katawan ng Panginoon? Kasi nga po, kasi kapatid, ang Biblia nagtuturo sa atin kung ano yung magiging katiyakan natin o kasiguraduhan natin na tayo nga ba ay iglesyang itinayo ng Panginoon. Ano ba yung itinuturo sa ating kapatid? Sasagutin natin Evangelist Alan batay sa Biblia o sa nasusulat. Pakibasa muna Evangelist Alan sa Romans chapter 8 verse 9. Sabi po dito mga kaibigan at mga kababayan, datapwat kayo'y wala sa laman kundi nasa Espiritu. Kung gayoy, tumitira sa inyo ang Espiritu ng Diyos. Datapwat kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo, siya'y hindi sa Kanya. So yun po yung sinasabi ng Romans chapter 8 verse 9. Isa po yun sa katiyakan natin o katiyakan ng tao kung siya ay kasapi sa iglesia ng itinayo ng Panginoon. Ang sabi doon, kung walang Espiritu ni Kristo ay hindi sa Kanya. Amen. Kaya dapat meron po tayong Espiritu ni Kristo para masabing kasapi po tayo sa iglesia ng itinayo ng Panginoon. At pakibasa pa Evangelist Alan sa Efeso chapter 4 verse 30. At huwag ninyong paggatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa Kanya'y kayo'y tinatakan hanggang sa karawan ng pagkatubos. So yun yung sinasabi. Kailangan talaga may Espiritu ni Kristo. Kasi pag wala kang Espiritu ni Kristo, wala kang tatak. Dahil, Evangelist Alan, kahit pa tumatawag tayo sa Panginoong Kristo, kung wala din tayong Espiritu niya, hindi tayo sa Kanya. Amen. Malinaw naman yung binasa kanina na ang sino mawala Espiritu ni Kristo, hindi sa Kanya. At ano pa, pag wala tayong Espiritu ni Kristo, nangangahulugan, hindi tayo kasapi sa iglesia o na hindi tayo kasapi sa iglesyang itinayo ng Diyos. So yun yung palatandaan na tayo ay nakatitiyak na kabilang tayo sa iglesia ng Diyos. Makatuwid, kapatid, yun yung magiging palatandaan natin. Amen. Na dapat ang Espiritu ng Diyos o Espiritu ng Panginoon Kristo sumasa atin. Amen. Now, kapatid, ano ba yung mga palatandaan ng iglesyang itinayo ng Panginoon? So, mga kaibigan at mga kababayan, may ibinigay po, ang Biblia po ay nagtuturo po sa atin na kung ang isang tao ay taglay po ang Espiritu ng Panginoong Hesukristo, magmamanifest po ito sa Kanya. At makikita ito, kaibigan at mga kababayan at kapatid, sa pamumuhay. Makikita ito sa kanyang buhay. So, tingnan po natin, kapatid, ano ba yung mga palatandaan na ibinigay ng Diyos o ibinigay ng Biblia para masabi natin o nakatitiyak tayo na meron nga tayong tatak ng Espiritu Santo. Palatandaan na tayo ay iglesyang itinayo ng Panginoong Hesukristo. Ito yung Evangelist Alan. Dapat makita sa buhay natin yung may pagbabago. Pakibasa nga dyan, Evangelist Alan, sa ikalawang Korinto, chapter 5, verse 17. Ganito po ang ating mababasa. Kaya't kung ang sino man ay na kay Kristo, siya'y bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na,
narito sila'y pawang naging mga bago. So yun yung palatandaan na kasapi ka sa itinayong iglesia ng Panginoong Kristo. Yun yung sabi nga, may pagbabago ang buhay, sabi ng kasulatan. Ang sino man na kay Kristo ay pawang bago. Ibig sabihin, evangelista, pag sinabing pawang bago o bago, iba na yung pamumuhay mo. Amen. Kumbaga, ang halimbawa, kung ang pamumuhay mo dati, evangelista Alan, ay ikaw ay manlalasing, sugarol, naninigarilyo, nagdodroga, o involved sa mga sari-saring mga kalukuhan. Kapag ikaw ay may tatak na o palatandaan na ikaw ay kasapi sa iglesyang itinayo ng Panginoong Kristo, may pagbabago na ang buhay mo. Yan na makikita ng tao. Kumbaga, 'di ba sa lugar natin, alam naman po yung identity natin. Pag tayo ay naging kasapi sa iglesia ng Panginoon o may tatak tayo ng iglesia ng Panginoon, ang tao na mismo makapagsasabi na tayo ay nabago. Amen. So yun yung isa sa palatandaan. May pagbabago ang buhay. At pangalawa dyan, mga kaibigan at mga kababayan, yung sinabi po natin kanina na dapat taglay niya yung banal na espiritu. Kasi nga po, malino naman po na yun po yung kasiguraduhan po natin o magiging katiyakan natin kapatid na tayo nga ay bahagi ng iglesyang itinayo ng Panginoon si Kristo. Ibig sabihin, taglay natin yung espiritu ng Panginoon. Amen. Na siya naman pong ibinigay at sinabi na Apostol Pablo na meron pong kaloob na tatanggapin mula sa Espiritu Santo. Now, at ito pa po, dapat po taglay po niya yung mga bunga ng Espiritu Santo. Kasi nga po, kapatid, kung wala yung yung bunga ng Espiritu Santo, hindi po natin kailanman masasabi po natin na tayo po ay hindi po kabahagi, hindi po tayo katawan o hindi po tayo kabilang sa iglesia ng Panginoong itinayo niya. So basahin po natin sa aklat ng Galatia, Kapitulo 5, versikulo 22 at 23. Ito po yung mga bunga ng Espiritu na dapat po makikita po sa isang tao, magmamanifest po sa kanyang buhay. At gaya nga po na sinabi mo kapatid, dapat may pagbabago ang kanyang buhay. No, ito po yung mga kaibigan at mga kababayan. Sabi po dito, datapat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuod, kagandang loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuhan, at pagpipigil. Laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. So, ibig sabihin, taglay niya yung siyam na bunga ng Espiritu. Kumbaga, bigay tayo kay kapatid ng halimbawa. Dapat ang isang mananampalataya, kung nasa kanyang Espiritu ng Panginoon, hindi po siya manggugulo. Amen. Hindi siya yung taga-simula o pinagbumula ng kaguluhan, kundi siya po ay mapagpayapa at natutuwa o umiibig sa kapayapaan. Hindi rin siya mga kaibigan at mga kababayan napupuot sa gumagawa ng mabuti, kundi siya ay nagagalak sa taong gumagawa ng mabuti. At siya din po mga kaibigan at mga kababayan ay may kagandang loob. Ibig sabihin siya po ay tumutulong sa mga dapat o karapat-dapat tulungan. Naaawa o marunong mahabag sa mga tao. Yun po yung mga kaibigan at mga kababayan. Dapat taglay po niya yung banal na espiritu. Dahil kung wala po yun mga kaibigan at mga kababayan, kahit po sabihin po ng isang tao na siya ay iglesia ng itinayo ng Panginoon si Kristo o bahagi ng iglesia ng itinayo ng Panginoon si Kristo, pero kung hindi naman po nagmamanifest sa kanya yung bunga ng Espiritu, hindi po totoo yun. Now, ano pa mga kaibigan at mga kababayan? Ano pa kapatid? Yung palatandaan na siya po ay bahagi ng iglesyang itinayo ng Panginoon. Ano yung magiging tatak niya o palatandaan? Ito pa yan, Evangelist Alan. Tama po yun ang mga nabanggit mo kanina na dapat nandun yung banal na espiritu sa kanya. At yung banal na espiritu ay may bunga para masabing meron kang banal na espiritu. Hindi pwede sasabihin mo na o sasabihin ng isang tao na meron siyang banal na espiritu sa pamamagitan ng nag-iba't ibang wika lang. Hindi yon ang basihan. Kasi hindi tayo dyan tutol sa pag-iba't ibang wika. Pero kasi nasusulat naman yung pag-iba't ibang wika, di ba? Ang sabi nga sa gawa, aklat na mga gawa, na yung tumanggap ng banal na Espiritu Santo, nagsalita sila ng iba't ibang wika. Pero Evangelist Alan,
kailangan talaga makita yung bunga, yung siyam na bunga na ipinaliwanag o binasa mo kanina. Now, ang isa pang palatandaan na iglesia na itinayo ng Panginoon o ang taong kasapi sa iglesia ng Panginoon Kristo ay lumalayo siya sa kalikuan o sa lahat ng uri ng masama. So yun yung isa sa palatandaan ng taong kasapi sa iglesia ng Panginoon Kristo. Dahil nasusulat naman sa unang Korinto chapter 6 verse 9 to 10, pakibasa Evangelist Alan. Ganito po ang ating mababasa sa aklat ng unang Korinto sa 9 hanggang 10. Kumbaga kapatid dito, ito yung mga kasalanan na itinutukoy ng Biblia. Na kung ginagawa ng isang tao ang mga bagay na ito, ay hindi po siya bahagi ng iglesia itinayo ng Panginoon at wala siyang tatak ng Espiritu ng Panginoon. Amen. So basahin po natin mga kaibigan at mga kababayan. Sabi po dito, o hindi ba kaninyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kanan ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid, ni ang mga mananamba sa Diyos-Diyosan, ni ang mga mangangalunya, ni ang mga binabae, ni ang mga nangbababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manglulupid ay hindi magsisipagmana ng karan ng Diyos. Pakibasa pa sa Galatia 5:19-21. At ayagang gawan ng laman sa makatuwid ay ang mga ito: pakikiapid, karumihan, kalibugan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, mga pagtataniman, mga pagtatalo, mga paninibugho, mga pagkakaalitan, mga pagkakampi-kampi, mga pagkakababahagi, mga hidwaang pananampalataya, mga kapanagalian, mga paglalasing, mga kalayawan, at ang mga katulad nito. Tungkol sa mga bagay na ito ay aking ipinagpapaunang ipaalala sa inyo, tulad sa aking pagpapaalala ng una sa inyo, na ang mga nagsisigawan ng gayong mga bagay ay hindi magsisipagmana ng karan ng Diyos. So yun po yung mga uri ng mga masama na dapat nilalayuan ng isang tao na kasapi sa itinayo na iglesia ng ating Panginoon Kristo. At ano pa yung mga sinasabi Evangelist Alan na mga katulad nito sa mga nabasa mo kanina, na nilalayuan ng isang tao na kasapi sa iglesia ng Panginoon Kristo ay dapat hindi nagmumura. Isa yung pagmumura, nilalayuan niya rin yan. Nilalayuan niya rin yung paninigarilyo, pagsusugal, panonood ng mga nakakalaswang panoorin, at yung mga pagsisinungaling. Nilalayuan yan ng taong kasapi sa iglesia ni Kristo. Dahil nga, konektado yan. Kung yung sinasabi mo nga, dapat may tatak na Espiritu Santo at nagmamanifest sa kanya yung Espiritu Santo. Konektado yan. Kasi kapag nasa atin yung Espiritu Santo, against yun sa mga bagay na kalikuan, yung mga nabanggit natin kanina at binasa mo kanina, Evangelist Alan. At lahat ng bagay na salungat sa nasusulat. So yun yung palatandaan o tatak na kasapi sa iglesia ng Panginoon Kristo. Kasama na yun. At kasama na dyan mga kaibigan at mga kababayan, hindi siya nakikipag-away, siya po ay mapagpayapa o tagapagpayapa, hindi sumasang-ayon sa masama o sa kalikuan. Amen. Dahil nga ang Espiritu ng Panginoon, sabi nga ng kasulatan, dahil ang mga mananampalataya po ay hindi po tinawag sa ikarurumi, kundi sa ikababanal. So dapat po, kung ang isang tao ay taglan niya ang Espiritu ng Panginoon, dapat lahat ng uri ng masama o kalikuan ay hindi niya po ginagawa. Nilalayuan niya at hindi niya po ipinamumuhay. Dahil nga po, ito po yung mga kasuklam-suklam o kinapuputan ng Diyos. At sabi po ng Panginoon, sabi ng Panginoon sa Juan, kung saan siya naroon, dapat nandun din yung mga alagad niya. So ibig po sabihin, kung saan po ang Diyos nagagalak, dapat nagagalak ang mga mananampalataya. At kung saan ang Diyos napuput, yun din dapat ang kinapuputan ng mananampalataya. Amen. Now, ito pa mga kaibigan at mga kababayan, dapat po ang isang tao na may taglay po ng Espiritu ng Panginoon o tatak ng Panginoon na sumasa kanya ang Espiritu ng Panginoon, dapat po siya ay namumuhay ng matuwid at ng may kabanalan, dahil nga po, malinaw po kapatid ang sinasabi ng kasulatan. Tayo po o ang mga mananampalataya ay tinawag hindi sa ikarurumi, kundi sa ikababanal. Tayo ay tinawag sa paggawa ng katwiran ng Panginoon,
hindi sa paggawa ng kalikuan, hindi Amen. sa paggawa ng kasalanan. Na napakahalaga po mga kaibigan, mga kababayan, na tayo po ay mamuhay ng may kabanalan. Dahil nga po, sabi po ng kasulatan, ito po ang ating mababasa, sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal, na kung wala ito ay sino man ay hindi makakakita sa Panginoon. Ibig po sabihin, kung ang isang tao po ay hindi makapamumuhay ng may kabanalan, hindi po siya maliligtas. Hindi po siya magmamana ng buhay na wala hanggan. Hindi po siya magmamana ng mga ipinangakot ng Diyos. So napakahalagang bagay po na ang tao po ay mamuhay ng may kabanalan. At tayo po ay inutusan ng Diyos. Sabi po ni Apostol Pedro, sabi po dito sa kanyang pahayag, na ngunit yamang banal ang sa inyo'y tumawag, ay magpakabanal naman kayo sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Sa lahat po ng bagay. Sa pamumuhay natin, sa pagsasalita, sa ating mga gawa, sa ating pag-isip, lahat, wala pong ititira. Sa lahat ng paraan ng pamumuhay. Mamuhay po ang tao ng may kabanalan. At ito po yung utos po sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano o mga kanyang tinawag o kanyang hinirang. Sapagkat nasusulat, kayo'y magpakabanal sapagkat ako'y banal. Now, kapatid, tatanungin po kita. May tatanong po natin mga kaibigan at mga kababayan, paano magagawa ng isang tao na siya ay makapamuhay ng may kabanalan? Kapatid, paano ba? Ito lang yan, Evangelist Alan. Ang isang tao makakapamuhay na may kabanalan kung siya ay susunod sa utos ng Diyos o sa mga utos ng Diyos. Kasi bakit, Evangelist Alan? Ang utos ng Diyos ay banal. At ang Diyos mismo ay banal. Kaya nga pag ang Diyos ay banal, banal ang kanyang mga utos. So yun yung magiging paraan para mamuhay ang tao na may kabanalan. Dapat ipamuhay niya yung utos ng Panginoon. Yun ang kailangan. At mababasa pa yan dyan, Evangelist Alan, sa Romans chapter 7 verse 12. Pakibasa nga. Kaya nga ang kautusan ay banal at ang utos ay banal at matuwid at mabuti. So yun ang sinasabi. Kumbaga, ang utos ng Panginoon ay banal. Dahil nga sinasabi ko kanina, kaya banal ito dahil ang Diyos na banal na mismo nag-utos. Amen. Hindi lang kasi ito sinasabi na yung magpapalda lang ang babae, tapos sabi na hindi dapat may mahaba kang buhok, tapos malinis yung puso mo. Hindi lang nauwi ang kabanalan sa mga ganong bagay o sa ganong pamumuhay. Kundi anumang utos ng Panginoon ay dapat nating sundin. Amen. Para tayo ay maging banal. So yun lang, yun yung simpleng kahulugan ng pagpapakabanal o kabanalan. Now, ang katumbas po mga kaibigan at mga kababayan ng kabanalan ay yung pagiging malinis, kapatid. Amen. Yung pagiging walang dumi, walang kulubot, walang mantsa o walang kapintasan. Na ang mga ito po, yung dumi, mantsa, kulubot, ito po ay tumutukoy po sa kasalanan. Now, malinaw po ang sinasabi po sa atin at sinabi naman po ng aking kapatid na ang tao po ay makapamumuhay lamang na may kabanalan kung susunod po siya sa utos. Dahil nga po, ang nag-utos ay banal. Na doon na po yung mga kaibigan at mga kababayan na kung hindi po tayo susunod sa kanyang mga ipinag-utos, hindi po mangyayari na tayo po ay makapamumuhay ng may kabanalan. Hindi po tayo matatawag na banal kung tayo po ay sumasalungat sa kanyang utos na patuloy po natin ginagawa ang masama o kasalanan. Ito na po yung katotohanan ng mga kaibigan at mga kababayan. Mahalagang bagay na malaman po natin ito. Dahil kung hindi po, baka yung inaasahan po natin na kaligtasan o buhay na wala hanggan, na pinapaniwala tayo ng ating mga tagapagturo, mga ngaral, na tayo po ay magmamana ng buhay na wala hanggan, samantalang ginagawa po natin ang kasalanan. At last, mga kaibigan at mga kababayan, ito po yung tatak at ang mga palatandaan ng pagiging tunay ng iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo. At sabi po ng kasulatan, kapatid, nakikilala ng Panginoon ang kanyang iglesia. Ang katunayan, ganito po ang ating mababasa. Sa aklat po ng 2 Timoteo, Kapitulo 2 at versikulo 19, sabi po dito, gayunmay ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatiling may tatak nito. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at ito pa ang sabi ng Panginoon,
lumayo sa kalikuan ang bawat tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So yun po mga kaibigan at mga kababayan, na yung tatak na sinasabi po ng Panginoon ay yung tatak ng kanyang espiritu. At ang tao po na tumatawag po sa Panginoon, nilalayuan niya ang lahat ng uri ng masama o kasalanan. Now, kapatid, dito tayo magtatapos. Kasi nga po, nabanggit mo kanina na ang mga iglesyang itinayo ng Panginoon, sila yung matatawag na mananampalataya. At pagka sinabing mananampalataya, sila yung mga taong na born again o ipinanganak na muli. At pagka sila po ay na born again, sila po ay bahagi na iglesia ni Kristo o iglesia ng Diyos. Sila po yung matatawag na pagka sinabing iglesia ng Diyos, sila yung mga taong tagapagmana. Sila yung mga taong hinirang. At sila yung matatawag na katawan o alagad. At last, sila yung matatawag na Kristiyano. Kapatid, sa kalaman po ng lahat ng tagapanood at tagapakinig, paano ba magiging bahagi ng iglesia ng Panginoong Jesucristo? Ano ba yung itinuro sa atin ng Biblia kung paano ang isang tao magiging mananampalataya o magiging bahagi ng iglesia ni Kristo o bahagi ng iglesia itinayo ng Panginoong Jesucristo? Ganito, Evangelist Alan, pag sinabing mananampalataya, ito yung tao na naniniwala sa Diyos kahit hindi niya pa nakikita. At hindi lang basta yung naniniwala siya, kasi minsan iba yung paniniwala sa pananampalataya, iba yung naniniwala ka na may Diyos lang, pero hindi ka sumasampalataya sa Diyos. Ganito yan. Hindi ka lang basta naniniwala sa Diyos na bagamat hindi mo siya nakikita, kundi naniniwala ka rin sa kanyang mga pinag-uutos o sa kanyang mga sinasabi. Ingatan mo ang iyong sarili na ipagsunod sa mga utos ng Panginoon, dahil kapag hindi mo sinusunod ang utos ng Panginoon at hindi mo hiningatan ang iyong sarili sa harapan ng Panginoon, hindi ka rin matatawag na mananampalataya. So, ibig sabihin kapatid, ang ibinigay sa atin ng Diyos na requirements upang tayo maging mananampalataya o maging Kristiyano o maging bahagi ng iglesia ng itinayo ng Panginoon Kristo, dapat meron kang pananampalataya. At yung pangalawa, kung titingnan po natin ang kasulatan, kinakailangan na ang tao ay magsisi. Amen. Kasi nga, mahalagang bagay, kasi bahagi yun ng kasulatan. Sabi ng Panginoon, maliban na kayo magsipagsisi sa inyong kasalanan, kayo nga ay mapapahamak. Kayo nga ay parurusahan. Na ang ibig sabihin ng pagsisisi, mga kaibigan, mga kababayan, ay paghinto o pagtigil o pagtalikod sa gawang masama. At last, mga kaibigan at mga kababayan, pag naganap na sa isang tao na siya'y ipanganak na muli ng tubig at ng espiritu, ibig sabihin sa English, yung born again, siya po ay makikita niya ang Diyos o siya ay maliligtas. Amen. At kapag nangyari po yun, doon lamang po, kapatid, matatawag na sinabi po ng kasulatan, siya po ay matatawag na isang anak ng Diyos. Siya ay matatawag na alagad. Kasi nga po, yun po yung utos sa kanila ng Panginoon sa mga alagad, na gawing alagad ang lahat ng mga tao, na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniuutos ko sa inyo. So doon lamang po magiging mananampalataya. So doon lamang po magiging bagay ng iglesia ni Kristo. Doon lamang po magiging Kristiyano. Doon lamang po matatawag po sila na alagad, magiging katawan o magiging tagapagmana. Siya po ay kinakailangan sumampalataya. Kasi nga po, kapatid, sabi ng kasulatan, di ba sa Gawa 16:31, na tinanong nung kapitan ng baylangguan ang mga apostol. At isa na nga dyan si natanungan ay si Apostol Pablo. Sabi niya, mga Ginoo, ano ang dapat namin gawin upang kami maligtas? Ang sabi ng Apostol Pablo, manampalataya ka. Amen. Maliligtas ka, ikaw at ang sambahayan mo. Napakahalaga po mga kaibigan at mga kababayan na tayo po ay manampalataya. Bakit? Dahil malinaw naman ang sinasabi ng kasulatan na ang taong lumalapit sa Diyos na wala pong pananampalataya ay hindi maaaring maging kalugod-lugod sa Kanya. Amen. At sinabi pa po ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So, napakalaga po ng tao po ay manampalataya. Pangalawa ay magsisi. Dahil kung wala po, gaya po ng aking sinabi, gaya po ng sinabi ng kasulatan, mapapahamak po tayo. At last, yung kinakailangan po tayo ay mabautismuhan. Amen. Hindi po ito pag-anib ng reliyon, hindi po ito pagsapi sa isang sekta, kundi pagtupad sa lahat ng bagay na ipinag-uutos ng Panginoon.
Dahil kapatid, ano yung sinasabi ng kasulatan kung hindi po mapapatawad ng tao sa kasalanan? Yun po yung magdadala sa kanya upang siya ay tumanggap ng parusang walang hanggan. Amen. At yun po yung palatandaan na hindi po siya bahagi ng katawan ng Panginoong Jesucristo, hindi po siya iglesyang itinayo ng Panginoong Jesucristo, hindi po siya Kristiyano o mananampalataya. Dahil ang tao po matatawag lamang iglesia, matatawag lamang mananampalataya o Kristiyano kung susunod siya sa kanyang mga pinag-uutos. Amen. At gaya nga kapatid, ang aking sinasabi o ating sinasabi dito, na kapag ang tao po ay hindi po maipanganak na muli o mabautismuhan, hindi po siya magmamana ng buhay na walang hanggan. Amen. Bakit kapatid? Dahil nga po, taglay niyo yung kasalanan. Ano ba yung sinasabi sa Roma 6:23? Pagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Yun, tumaga disgrasya. Yun po yung magiging dahilan kung bakit kinakailangan na tayo po ay mabautismuhan. Hindi po ito pag-anib. Hindi po yan ang sinasabi po sa atin ng Biblia. Kinakailangan po natin gawin at ganapin ito upang tayo po ay maging alagad po ng Panginoon Jesucristo. At kapatid, kapag nangyari ba sa isang tao na siya po ay sumampalataya, siya ay nagsisi at siya ay mabautismuhan, ano yung matatawag na sa kanya? Matatawag na ba siyang iglesia ng Diyos? Matatawag na ba siyang mananampalataya o Kristiyano? Amen. Doon na siya matatawag na kasapi sa iglesia ng Diyos. Amen. Matatawag na Kristiyano kapag nangyari po yun sa kanya o naganap po yun sa kanya. Kaya yun yung importanteng dapat ganapin natin, Evangelist Alan, na manampalataya tayo dahil hinihingi naman nga ng Panginoon, sabi ng kasulatan, ang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas at yung maborn again ang isang tao. Diba? So pag sinabing born again, yung mabautismuhan sa tubig at sa Espiritu Santo, yun na yung paraan para magpanganak tayo sa tubig at sa Espiritu Santo. At pag sinabi pang born again o pag-born again, hindi ito yung Evangelist Alan na mag-aanib lang tayo sa sekta o sa isang relihiyon, kundi ang pagiging born again, ito yung unang hakbang o pagsunod sa utos ng Diyos para tayo ay makabilang sa pinangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Kumbaga sa dati wala tayo sa listahan sa pinangako ng Diyos sa buhay na walang hanggan. Ngayon, pag naborn again tayo, o nangyari sa atin yung nabautismo tayo sa tubig at sa Espiritu Santo, ay makakasama na tayo sa listahan sa pinangakuan ng Diyos. At pag sinabing born again, ito yung unang hakbang para magkaroon tayo ng relasyon sa Diyos. So yun yung ibig sabihin ng born again. Tandaan natin, ang pagiging born again ay hindi ito pagpapamembro o pag-aanib sa isang sekta, kundi ito ay hakbang para tayo ay magkaroon ng relasyon sa Diyos at hakbang para magkaroon tayo ng sinasabing requirements nga sa buhay na walang hanggan. Kagaya bagay Evangelist Alan sa katulad sa pag-abroad. Di ba bago ka mag-abroad, ano ba ang kailangan muna? Di ba kailangan na muna natin ng passport at kailangan natin ng visa para tayo makapag-abroad. Katulad din sa pag-aaral sa eskwelahan. Paano ba tayo matatawag na estudyante? Di ba bago tayo maging ganap na estudyante, kailangan na muna natin magpa-enroll. So yun na po yung kumbaga matatawag na pong iglesia ng Panginoon kapag naganap po natin yung sa ating buhay. O ginanap po natin yung mga utos na yun ng Panginoon. O unang hakbang para po makasapi po tayo sa iglesia ng Panginoon. Kaya po mga kaibigan at mga kababayan, kung sinasabi po ng isang tao na siya ay iglesia o bahagi ng iglesia na itinayo ng Panginoon Jesucristo, pero namumuhay pa rin po sa masama, namumuhay pa rin po sa kasalanan, namumuhay pa rin po sa kalikuan, hindi po totoo na siya po ay bahagi ng iglesia ng Panginoon Jesucristo. Dahil ang totoong iglesyang itinayo ng Panginoon Jesucristo, sila po yung mga taong banal. Amen. Mga taong namumuhay ng matuwid at lumalayo po sa lahat ng uri ng masama o kasalanan. Now, kung sinasabi natin, ako kapatid tayo, hindi na namin ilalayo pa. Kapag sinasabi po namin na kami ay bahagi ng iglesyang itinayo ng Panginoon Jesucristo, kami yung iglesyang itinayo ng Panginoon Jesucristo, at kami ay patuloy na naninigarilyo, patuloy na umiinom ng nakalalasing, kami ay nagmumura, kami ay nangangalunya, kami ay nanunood ng malaswang panuorin, kami po ay gumagamit ng shabu,
Kami ay nang bababae. Pero, ang ginagawa namin yung mga kaibigan at mga kababayan, hindi po totoo. Kami ay iglesyang itinayo ng Panginoon si Kristo. Amen. Diba kapatid? Kasi nga po, malinaw ang sinasabi ng kasulatan na tayo po, ang iglesyang tinawag po ng Panginoon ay hindi po tinawag sa ikarurumi. Ibig sabihin po, hindi po tinawag ang iglesia ng Diyos, ang tao, upang magpatuloy sa kasalanan. Amen. Magpatuloy sa kalikuan, sa kasamaan. Kundi tinawag ang iglesia ng Diyos, kumbaga, tinawag ang isang tao sa paggawa po ng mabuti. At ang paggawa po ng mabuti na tinutukoy po ng Biblia, ito po yung gumagawa po ng mga bagay na kalooban ng Diyos. Amen. Namumuhay ng matuwid at na may kabanalan, at yun na nga po mga kaibigan at mga kababayan. Now, again, kapatid, kung hindi mangyayari sa isang tao na siya po ay mabautismuhan sa kanyang pangalan, gamit po ang Acts 2:38, sabi po dito ni Apostol Pedro, magsisi kayo at pabautismo ang bawat isa sa inyo sa ikapagpapatawad ng inyong mga kasalanan at tatanggapin ninyo ang Espiritu Santo o kaloob ng Espiritu Santo. So ito lamang po mga kaibigan at mga kababayan ang tanging paraan para po kayo ay makaanib sa totoong iglesyang itinayo ng Panginoon si Kristo. Hindi po ito grupo, kundi ito po ay tao. Ang iglesia po na itinayo ng Panginoon, tao. Tayo po mismo na magmamanifest po sa ating mga kaibigan at mga kababayan ang kalooban ng Diyos. Makikita po sa ating pamumuhay, hindi po yung sa salita, hindi po yan sa sinasabi po ng tagapagturo na kayo ay iglesia. Hindi po yan, kundi ang magpapatunay po na tayo po ay iglesia ng Diyos, iglesia o kabahagi ng iglesia na itinayo ng Panginoon si Kristo, kung tayo po ay namumuhay ng matuwid at ng may kabanalan at lumalayo sa lahat ng uri ng masama o kalikuan o kasalanan. Ngayon mga kaibigan at mga kababayan at sa aking kapatid, dito na natin tatapusin. Amen. Naway naging pagpapala ito sa atin at naging paalala na sa atin din na tayo ay hindi magiging bahagi ng iglesia ng Diyos, iglesia na itinayo ng Panginoon Kristo, kung gagawin natin ang kalikuan o kasalanan. Kung hindi po natin susundin ang kanyang mga utos. So nasa atin po yan mga kaibigan at mga kababayan ang pagpapasya. Wala po yan sa sinumang tao. Hindi po ang tao magsasabi sa inyo na kayo ay iglesia ni Kristo. Hindi po ang tao ang magsasabi sa inyo na kayo ay kabahagi ng iglesia itinayo ng Panginoon Kristo, kundi ang Biblia. Yun lamang po mga kaibigan at wala na pong iba. So naging pagpapala po sa atin ito mga kaibigan at mga kababayan. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon at magandang araw po.